Magandang araw sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Magandang araw din sa ating lahat. Ang ating pag-aralan matagpuan natin sa Exodus chapter 1 hanggang chapter 12. At ang ating pamagat ng ating pag-aralan ay ang pagpapalaya sa mga Israelita. Noong panahon ng lumang tipan, mga anak ni Jacob at kasama si Jose ay matagal ng panahon na nakatira sa bansa ng Ehipto. At tatlong bagay ang nais kong ibagay sa inyo sa ating pag-aaral. Una ay ang naging kalagayan ng mga Israelita. Basahin natin ang Exodus chapter 1 verse 11. Pero bago niya na tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming pag-aaral ay muli lumalapit po ako sa inyo na humingi ang karunungan, kaalaman na gagaling sa inyo. Kayo ang magbigay ng patuloy ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, patuloy na maamin na yung lingkod na walang magagawa. Maliban po kayo sa kanyang buhay. Gamitin niyo po Diyos ang mga salitang ito na pagbago po ng aming buhay. Patuloy kami na lumakad na ayon po sa iyong tuntunin aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa Exodus chapter 1 verse 11, basahin po natin. Ang mga Israelita ay walang awa na pinahirapan ng mga Egyptyo dahil bago na ang paraon, di na niya kilala si Jose. Sa chapter 2 ng Exodus, verse 23, pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy pang-alipin sa kanila ng mga Egyptyo. Verse 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing, nalaalan niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya ay nahabag sa kanila. So dito makita natin na ang kalagayan ng Israelita ay sobrang hirap ang dinanas niya sa pamumuno ng paraon. Kaya hindi nawaglit sa mata ng Panginoon ang kasunduan niya kina Abraham, Isaac at Jacob na ang salita ay kanyang iahon doon sa pagkaalipin ng mga Egyptyo. So, pangalawa ko nating pag-aralan ay yung tinawag ng Diyos si Moses. So, doon sa chapter 3, verse 1 hanggang 21, basahin po natin yung verse 7 hanggang 8. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang mga daing, kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at hihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Sa verse 8, narinig ko ang mga daing ng aking bayan at nakita ko ang pag-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. So, ito tinawag ng Diyos si Moses. At dumating ang panahon na si Moses po ay nanalangin sa Diyos para sa kanyang bayan. At dininig po ng Panginoon ang panalangin ni Moses. Ang sabi doon sa chapter 6 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa paraon. Hindi lamang siya mapilitang pumayag na kayo umalis, pagtatabuyan pa niya kayo. Ang kipagtipan po ng Panginoon kay Moses ay kanya pong tinawag si Moses upang pangunahan ang bayang Israel kung paano ito maalaya, lumabas sa bansang Ehipto. At si Moses po ay nagdemand po sa Panginoon sapagkat natatakot po siya sa paraon. Pero sabi ng Diyos, akong bahala sa paraon at bibigyan kita ng alalay yung kasama mo si Aaron. So, sa pangatlo pong ating pag-aralan, tignan natin kung paano pinalaya ng Panginoon sa magitan na lingkod si Moses at katulong niya si Aaron sa mga taga Ehipto sa panguna po ng paraon.
ang Panginoon Diyos ay gumamit ng kapangyarihan at siya po ay naglikha ng iba't ibang mga salot para ipadama kay Paraon yung kamay ng bakal ng ating Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon Diyos ay una ay naglikha po siya ng yung dugo. Yung tubig ay naging dugo. Tapos yung salot ng palaka. Tapos yung niknik, salot ng mga langaw, pagkamatay ng mga hayop. Pigsa, umulan ng yelo, mga balang, kinain lahat yung mga halaman ng mga Egyptian. Namatay ang lahat ng panganay. So dito mapansin natin na mula unang salot hanggang 8 ay nagimbal na si Paraon. Natinag si Paraon ngunit kinukontrol ng Panginoong Yahweh ang puso ng Paraon at maya-maya patigasin naman ulit ang kanyang puso at kaya nga ang mga salita hindi agad napapalaya. Ngunit pagdating doon sa verse 9 ay natinag po si Paraon, nagimbal dahil nagulat siya, natakot siya sapagkat ang mga panganay ng mga Egyptyo ay naanak ay nangamatay. Kaya doon sa verse 31, basahin po natin chapter 12 verse 31 hanggang 32. Nang gabi ring yun, pinatawag ng Paraon sina Moses at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hiniling ninyo. Dalhin ninyo pati ang inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako." Sa ganitong senaryo, mga kapatid, ay pinayagan po ng Paraon ang makaalis sila Moses ni Aaron at ang mga buong Israelita. At nangyari ay naging mabait po ang Paraon sa kanila at lahat ng kailangan ng Israelita na pwede lang dalhin ay pinadala sa kanila. So, ang tanong po dito mga kaibigan, mga kapatid, ay ano bang Paraon? Sa ating buhay, sa ating pangyari sa daigdig ngayon, ang Paraon po ay masabi natin problema ng Israelita eh. Okay? Ang Paraon ay malupit, walang awa, mapang-api sa mga Israelita. Ito ay problema po ng mga Israelita. Sa ating kapanahunan ay masabi natin ang problema natin ngayon ay yung virus, yung COVID-19. Pero dito, makita natin sa pag-aral natin na mula doon sa 1 hanggang 8 na salot na linika ng Diyos para kay Paraon, para patinagin yung matigas na puso, kontrolado ng Diyos yung puso ng Paraon hanggang si Paraon ay natinag. At ako'y naniniwala na sa gitna ng ating crisis, kontrolado ng Diyos yung ating crisis na hinaharap. At mapansin natin, doon sa pinag-aralan natin, na umulan ng yelo, halos lahat ng Egyptyo ay namatay pag tinamaan ng yelo. Ngunit, makita natin na ang mga Israelita hindi tinamaan ng yelo. Hindi sila tinamaan ng yelo. Pangalawa, yung niknik. Ang salot ng niknik ay nagkaroon ng mga Egyptyo ng sugat na nagniknik. Ngunit ang mga salita ay hindi nagkaroon ng niknik na sugat. At bukod pa dyan, nagkaroon ng bukol. Lahat ng mga Egyptyo nagkaroon ng bukol, pati yung Paraon. Pero ang mga Israelita hindi nagkaroon ng bukol dahil iningatan sila ng Diyos at iniligtas sila ng Diyos. Ano pong aplikasyon sa buhay po natin? Nasa gitna ho tayo ng virus. Ako'y niniwala na ililigtas ho tayo ng Diyos sa gitna ng crisis na ito. Pangalawa, ano po yung magiging aplikasyon sa personal po nating buhay? Ang pangyayari ho sa buhay ng mga Israelita. Ilang taon silang inalipin ng Egypto o Egyptyo sa pumuno ng Paraon. Mga kapatid, ang problema ho, isa sa
naging paraon ng ating buhay, ng sarili natin, ay yung kasalanan. Ang sabi po doon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, hindi makaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkupuot, pag-away-away, pagsisilos, pagkakagalit, pagkakasakiman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pa ang katulad nito. Muli, kung kayo binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang tanong dito ay, ilang taon naman tayo umaalipin sa atin ng mga kasalanan ito? Kaya nga naman, hindi natin makita yung layunin ng Diyos sa buhay ng ating pagkahirang niya sa atin. Dahil dyan, hindi ko tayo nakaranas ng habag, kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Itong nais ng Panginoon Diyos sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kung tayo ay magpakumbaba, lumapit sa Diyos, diringgin niya tayo ang ating mga panalangin at tayo ay kanyang patatawarin. Nais ng Diyos ay magbalik loob tayo sa Kanya. Tayo ay muling lumapit sa Panginoon. Mayroon pa tayong pagkakataon na tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at pagligtas ng ating buhay. Nais ng Panginoon na lumaya po tayo sa pagkaalipin sa atin ang kasalanan na ginagawa ko natin sa araw-araw ng ating buhay. Wala tayong ibang gawin. Tanggapin natin ang Panginoon Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Tulad kung paano pinalaya ang mga Israelita sa kamay ng Paraon. Ganun din tayo na isang Diyos, palalayain niya tayo sa gawa ng Diablo, yung kasalanan na nagpapalipin po sa atin, nang saan yung gawa ng laman. Nais mong lumapit sa Diyos, tanggapin siya bilang Panginoong Diyos na pagligtas ng buhay mo. Inihiling ko na sumunod ka sa maikling panalangin na mula sa puso mo at tanggapin natin ang Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita. Ako po ay umaamin na ako'y isang makasalanan. Hindi po ako karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po ako. Linisin mo pa ako ng iyong banal na dugo. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At mula ngayon, ako'y naniniwala na kung sakasakaling kayo ay babalik at kung sakasakaling ako'y iyong kukunin, ako'y nakatiyak na mapasama po ako doon sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Kaya, kapatid, kung sumunod ka sa ganyang panalangin, ay makakaasa ka, ang Diyos ay patuloy kikilos sa buhay mo. Maasahan mo na pagbabago, maranasan mo ang kapayapaan, maranasan mo ang kalayaan sa pagpapalaya sa iyo ng Diyos mula doon sa pagkaalipin ng kasalanan. At nais ko na patuloy kang magbasa ng salita ng Diyos at makinig sa mga nangangaral na katulad nito at patuloy kang manalangin sa Panginoon para lumago ka sa panampalataya. Marami pong salamat at tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita po ninyo na aming napag-aralan. Maraming pong salamat sa iyong mga anak, Panginoon, na tumanggap sa inyo. At kayo ay inaring Panginoon ng kanilang mga buhay. Aking panalangin na sila ay ingatan ninyo,
pagpalain po ninyo, gabayan po ninyo. At akin din pong pinapanalangin, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain po ninyo ang aming Pangulo, ang aming mga frontliner, ang mga doktor, mga nurse, maging po ang aming mga kasandaluhan, mga kapulisan, yung mga nag-volunteer, Panginoon, para labanan yung virus na ito, yung COVID-19 na ito. Lord, samahan po ninyo sila sa laban na ito. At akin din pong pinapanalangin ang lahat ng mga may sakit ng gawa ng virus na ito. Sila, Lord, ay pagagalingin po ninyo. Bigyan niyo po sila, O Diyos, ng pagkakataon na mabuhay at patuloy na mabuhay at makapaglingkod sa inyo, makilala kanila aming Diyos. Ganon din, Panginoon, yung mga nawalan ng mahal sa buhay, pagpalain po ninyo sila. Comfort po ninyo, Panginoon, ang kailangan pong pamilya. Ikaw ang mag-iingat, mag-supply ng lahat po nilang mga pangailangan. Ganon din po, Diyos, pinanalangin ko din po ang mga kababayan ko po, Panginoon, na nawala ng pag-asa. Bigyan niyo po sila ng pag-asa. Yung mga kababayan ko po, Panginoon, O Diyos, na di kahos, bigyan niyo po sila ng mga pagpapahala na mumula po sa inyo. At hindi lamang yun, Lord, maging ang daigdig na ito, ang buong mundo, pinapanalangin ko po na kayo ang mag-intervene, kayo po magsiwata ng virus na ito. Dalahin ko, Lord, ay hindi po magtatagal. Ang bansang ito, Panginoon, O Diyos, ang buong mundong ito, Lord, ay iligtas niyo po, Panginoon. Maraming salamat at higit sa lahat ay maraming tao sa daigdig na ito ay makakilala sa inyo at makapaglingkod sa inyo at magmana ng buhay na walang hanggan. Purihin po, Panginoon, O Diyos, ang iyong pangalan. Ito, Lord, ang aming samot panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nakarinig at panood ng online video message na ito at purihin po ang Diyos. At maraming salamat sa Panginoon, lahat ng mga workers, ng mga pastor, mga leaders ng Call to Make Disciple Church para mabuo yung online service na message na ito. Purihin po ang ating Panginoon. Nawa ay patuloy po tayo samahan ng Panginoon sa tuwing mayroong gawain katulad nito. God bless sa ating lahat. Palain po tayo lahat ng Panginoon.